Si Jesus ay agad pinapunta ng Espiritu sa ilang, nanatili siya roon ng 40 araw na tinutukso ni Satanas. Magandang hapon po sa inyo mga kapatid. Kumusta po? Mabuti? Mabuti pa kayo? At mabuti? Okay. Alam po ninyo ay ang tema ng ating ebanghelyo ay tungkol sa pag-aayuno at sa tukso na naranasan ng ating Panginoong Hesus. Tayo nasa unang linggo ng Kwaresma at ang Panginoong Hesus ay nag-ayuno 40 araw at 40 gabi at siya ay tinukso ng diablo. Okay? Nararanasan niyo bang matukso? Tuksuhin? Manukso? Ayun, yung ebanghelyo ni San Marcos ay mas maikli. Sinabi lang doon, siya ay nanatili sa ilang ng 40 araw at siya ay tinukso ni Satanas. Ang kasama niya ay maiilap na hayop. Sa English, wild beasts. Kapag ang isang tao may ginawa sa ating hindi maganda at sobrang galit na galit tayo sa kanyang ginawa, anong sinasabi ninyo? Hayop ka. Diba? Hayop ka. Bakit naman sinasabi ng hayop? Hindi ba siya tao? Tao naman siya. Hayop siya, bakit? Maaaring nasabi mo yun dahil hindi mo maubos maisip bakit niya gagawin ang isang bagay na yun bilang tao. Di ba? Kasi in truth, may mga bagay tayong ginagawa hindi angkop sa tao. Mga bagay na hindi natin pinag-iisipan. Mga bagay na lampas sa moralidad ng tao. And we are capable of that. Sometimes we can be like wild beasts. Pag wild beast, untamed. Well, gano'n naman ang hayop. Yung aso nga ninyo, tagal-tagal yung pinapakain, kinagat pa rin kayo. Bakit itong aso ito hindi marunong kumilala ng amo? Ay aso yun. Diba? Ay yung pusa. Ganun din. Tagal-tagal mong inalaga, pinapakain mo pa nga, minamahal-mahal mo pa nga, isang pagkakamali mo, kinagat ka na kagad. Pwede nga palang sabihin mo, hayop ka! Because there can be reasons na gumawa siya ng mga bagay unthinkable, unimaginable, na pwedeng gawin ng tao. Hindi ba? Kaya yung pagkukumpara ni San Marcos, mga maiilap na hayop, wild beasts. It's like we are struggling na paamuin kahit yung ating sarili. Di ba? Kailangan nating paamuin. Yan. Because we may not be conscious. We have in us that wild beast. Merong sa kalooban parang mailap na hayop na dapat paamuin. Hindi ba? Okay. So, tinukso daw siya. Pakinggan natin yung tukso. Kay San Lucas, medyo elaborate yung mga tukso na sinabi sa ating Panginoon Kristo. Kung totoong ikaw ang anak ng Diyos, iutos mong maging tinapay ang batong ito. Ano sabi ng Panginoon? Nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao o hindi sa mga salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Yes, we have a body to feed, but also let us not forget, we have a spirit to nourish. May katawang dapat busugin, may spiritong dapat pagyamanin. Hindi ba? Totoo po yan. Nakakalimutan natin yan eh.
Ang iniisip lang natin yung katawan natin. Kaya nga ang danger dyan, yung tinatawag nating self-preservation. What is self-preservation? Gusto ko siguro pag mayaman tayo, baka wala na akong problema, sabihin. At magpipili tayong gumawa ng mga paraan. Ano bang mabilis na magpayaman? Maliban sa pagtama sa loto ng grand prize. Ano eh? Yun lang, paraan. Bakit mo? Magbenta kaya ng droga? Malaki yata ang tubo doon. Hindi ko rin alam. Palagay ko ninyo. Pero anong bunga noon? Hindi lamang na nanganganib yung iyong buhay sa kabila. Hani, kahit dito sa kasalukuyan nanganganib yung buhay mo, sinusundan-sundan ka ng pangangib. Sinusundan ka ng kamatayan. Tama po yun, hindi ba? Kasi pag gumagawa ka ng masama, malapit ka rin sa masama. Malapit ka sa disgrasya. Totoo yun. Ngayon, yung pagnanais mo lang na pagyamanin yung buhay mo dito, mapapabilis pa lalo yung buhay mo. Hindi po baga? Tama? Kasi pag gumagawa ka ng masama, maraming taong nag-iisip sa iyo ng masama. Kailan ko kaya maiisahan itong taong ito? Kailan ko kaya ito makokorner? Masama ang ginawa sa akin ay, hindi ba? So yung pinipilit mong buhay na ma-preserve, mawawala rin agad sa iyo. Hindi lamang yung buhay mo sa langit ang nanganganib, buhay mo sa lupa nanganganib din. Self-preservation. In truth, pwede mabuhay tayo ng mapayapa na hindi kinakailangan masyadong marami. Totoo po yun. Hindi ba? Totoo po yan. May mga taong kontento na hindi kinakailangang bilyon o milyon ang pera o masyadong marami. Kasi kung pagninilayan talaga rin natin, totoo. Ganun lang ang kaya natin ubusin. Not much. Hindi po ba? Okay? So, gawin mong tinapay ang batong ito. Hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kung hindi sa mga salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Paano naman natin pauunlarin o inonourish yung ating spirit? Yung ating kaluluwa. Nandyan yan sa ating pagdarasal. Nandyan yan sa ating pagdalo ng banal na misa. Nandyan sa pagtulong sa ating kapwa. At marami pang bagay na makatutulong sa atin upang paunlarin ang ating spirito. Ano bang may tutulong ng mga bagay na ito? Gusto ko po siyang ikumpara doon sa pag-deposito sa bangko. Di ba? Pag marami kang deposito, marami kang withdraw. Pag wala kang deposito, mangungutang pa. Magbabayad ka. May interest pa. Di ba ibig sabihin, pag marami tayong naipon sa kalooban natin na mabubuting mga bagay, hindi natin napapansin, nagiging matatag tayo sa buhay. Nagiging matatag tayo sa mga pagsubok. Kaya natin magpasensya, kaya natin maging matyaga, malalampasan natin ang anumang pagsubok sa buhay. Iyan ang kapakinabangang dulot ng pag-aalaga sa ating spirito. Hindi mo napapansin yan. Kung napapansin na nakakaipon ka until such time na may pagdaanan ka at makita mo, bakit ko nalampasan yun? Paano nangyari at nagiging matatag ako? Yun pala yun. Okay? Pangalawa, dinala daw siya ng Diablo sa tuktok ng isang bundok, napakataas na lugar, at sa isang saglit ay pinakita sa kanya ang lahat ng kaharian ng sanlibutan. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kapangyarihan at kadakilaan ng kaharian ito, wika ng Diablo. Ipagkakaloob ito sa akin at ibibigay ko sa kanino mang ibigin ko. Sambahin mo lamang ako. Don't get me wrong. Ano po? Yung kayamanan, kapangyarihan,
katanyagan o kadakilaan, hindi yun masama. Mabuti po ang mga yun. Pero hindi sila dapat na lampas sa Diyos. They must be subordinated to God. Katulad na sinasabi ng Santo Papa, money must serve, not rule. Ang pera ay dapat maglingkod, hindi maghari. Totoo po yan. Hindi sila masama, ha? Hindi sila masama. Masipag kayo, sige, magsipag lang kayo. Gusto niyo maging matanyag, sige, maging matanyag kayo. Maging dakila kayo. Pero hindi pwedeng ipagkatiwala mo yung sarili mo sa kayamanan, sa katanyagan, sa kadakilaan, sa kapangyarihan. Hindi ka na maililigtas ng mga yun. Ang Diyos lamang ang makapagliligtas sa iyo. They are not bad in themselves, but they must be subordinated to God. Otherwise, kakapahamak na natin yun. And then, pangatlo, dinala siya ng taluktok ng templo ng Jerusalem. At sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka. Sapagkat nasusulat, ipagbibilin niya sa kanyang mga anghel na ingatan ka. Ang tanong ko sa inyo, mga kapatid, sinusubok kaya tayo ng Diyos? O tayo ang sumusubok sa Kanya? Sinusubok kaya tayo ng Diyos? O tayo ang sumusubok sa Kanya? Pag may mga pinagdadaanan tayo ng mga problema, ang kalimitan masasabi natin, sinusubok siguro ako ng Diyos. Pero bakit tayo susubukin ng Diyos? Tayo ang nanunubok sa Diyos. Gusto nating subukin kung mahal talaga tayo ng Diyos. Yun ang totoo. Hindi niya tayo sinusubok. Diba? Ang nanunubok may pagdududa. Hindi ba? Nagdududa ka kaya sinusubok mo. Tama po? Tama. Nagduda ka minsan. Siguro, kinukuhanan ako nito ng pera. Naglagay ka ng pain para mapatunayan mo kung totoo yung hinala mo. Ang nanulubok, walang tiwala, o nagdududa. Oo. Kasi ngayon, gusto ni Satanas subukin ng Panginoong Hesus ang Diyos. Siguro pag tumalon ako dito, sasambutin naman niya kaya ako? Sige, tumalon ka, sasambutin ka naman niya. Bakit mo naman susubukin ng Diyos? Tayo ang sumusubok sa Diyos, hindi niya tayo sinusubok. Alam na niya naman yung tendency natin eh. Alam niya na, ba't hindi niya ba tayo kilala? Alam niya, kung marupok na tayo, ba't kailangan niya pang subukin niya? Di ba sa Diyos? Hindi niya ba alam na yung ating lahat ng tungkol sa atin? Meron pa ba siyang hindi alam? Alam na niya. Hindi niya tayo susubukin. Susubukin niyo pa ba yung alam mo naman na? Hindi. Hindi ba kung siya'y Diyos at alam niya ang lahat ng bagay, kilala din niya tayo. So there's no use of tempting us. Si Satanas ang nanunubok kasi hindi niya alam yung kakayanan natin. Limitasyon niya yun. Limitasyon niya yun. Hindi niya alam kung ano ang ating iniisip. Hindi niya alam ang ating kalooban. Kaya sinusubok niya tayo. Baka mahina tayo. Baka hindi natin paglabanan ng tukso. Si Satanas yun. Pero Diyos, kilala niya tayo true and true. Bakit naman susubukin niya pa tayo? Di ba? Sumisan tayo yung subukan ko kaya. Tayo yung susubok. Tayo yung naglalagay sa sarili natin sa tukso. Huwag tayo masyadong pakatiwala. Pagkakanulo tayo ng ating desire. Pagkakanulo tayo ng ating katawan. Totoo po yan. Maraming pagkakataon. Hindi, kaya ko yan, Father. Hindi mo. Ang pinag-usapan na yung kahinaan natin, honey, huwag mo nang i-push yun. Huwag mo nang tuksoy ng sarili mo. Magkakasala ka.
Pag nandun na, nahirap na umatras, ano pa man yan, huwag mo nang subukin ang sarili mo. Mahuhulog ka. Hindi ba? Pag pinag-usapan yung kahinaan natin ha, at alam mo na mahina ka doon, huwag mo nang subukin. Baka kaya mo na, Father. No. Mahina ka talaga dyan. Huwag mo nang pilitin. Mapapahamak ka. Iwasan mo hanggang kaya mo. That's the best defense. Pero huwag mong hayaang matrap ka uli doon. And if you're trapped, matrap ka doon, don't push yourself. Pag nandun ka na, trap ka na dyan, you cannot go out. Totoo yan. Prevention is better than cure. Totoo po yan. At least kilala natin yung sarili natin. Mahina. Pag nagsimula na naman tayo, tuloy na naman yan. Totoo po yan. Kahit sa bisyo, ganun din yun. Tuloy. Ngayon, nasa ilang ang Panginoon. Lalong naging mas malakas. Yun naman ang lesson ng pagdidisiplina natin sa ating sarili. Nagiging mas malakas ang ating espiritu. Totoo po yan. Mentras na dinidisiplina natin yung ating sarili. Ano po? Lalo lang lumalakas ang ating willpower. Kaya ko nga magutom ay, sabihin mo, konting pagkain lang, yan, pagpapalit ko pa. Sanay naman akong magutom. Yun naman yun. Ano po? Nandun yun. Kapag nadisiplina natin ang ating sarili, na kaya natin yung bang hindi karaka-raka, nakukuha natin yung gusto natin, kaya natin magtiyaga, magtiis. So, lumalakas yung ating espiritu. Na paglalaban natin yung ating mga kagutuman. Sabi doon, and he was hungry. Ano ba itong hunger na ito? Paano natin maunawaan yung hunger? Lampas doon sa usapin ng pagkain. Minsan nakala natin pangailangan. And how many times we use that defense? May pangangailangan kasi ako, Father. Kaya ako nagawa yun. We even justify, for example, yung kasalanan ng ibang tao dahil sila'y may pangangailangan. Diba? Kalimitan ginagamit depensa yun eh. May pangangailangan kasi ako, Father. Kaya naman nangyari yun. Pwede naman natin disiplinahin sana yung ating sarili. Hindi sana tayo nahulog sa tukso at sabihin natin, ako tayo may pangangailangan. Hindi masama yung kayamanan, kapangyarihan, kadakilangan. Pero hindi sila dapat mauna sa Diyos. At mentas, marunong tayong magdisiplina sa ating sarili, lalo lang lumalakas yung ating espiritu laban sa masama. Amen.